buhay ng tao. Talakayin ang katotohanan, maging bukas. Ang susunod na programa ay isang bayad na palatuntunan. Anuman ang kanilang tatalakayin ay wala pong kaugnayan ang himpilang ito. Talakayin ang katotohanan at tuntunang magbibigay linaw sa lahat ng isyong panrelihiyon sa buhay ng tao. Talakayin ang katotohanan, maging bukas ang isip at tanggapin ang katotohanan. Talakayin ang katotohanan, lahat ng relihiyon ay welcome sa palatuntunang ito. Huwag mahiya, makinig at magtanong sa Talakayin ang katotohanan. At ngayon, narito ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Si Allah ang nagsugo ng kanyang sugo na dala ang tunay na relihiyon upang magawa ito na mangingibabaw sa lahat ng relihiyon, kahit na nga ang mga pagano ay sumalansang dito. Quran, Aya 61 at Usura 61, Surah Saf, at ang aya ay 9. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ni Brother Omar Banaag at Sister Donna Bilgari. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum sa aking mga kapatid na mga Muslim at magandang hapon po sa mga kababayang mga Kristiyano na nakikinig po sa hapong ito sa ating palatuntunan, ang talakayin ang katotohanan. Ipagpaumanhin niyo po at tayo ay delayed sa ating pag-broadcast sapagkat gawa ng brownout, no? Scheduled the brownout sa ating lugar. Yes. Magkaganon pa man, tayo po ay tuloy pa rin sa ating pagbibigay, pagtatanghal ng ating palantunan. Kasama nyo pa rin po ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Ngunit bago po dyan ay bigyang daan po natin yung ating panawagan. Ang ating pong tanggapan, ang Mindanao People Da'wa Association, ay patuloy pa rin sa kanyang pamamahagi ng libreng Islamikong babasahin. Ang ating pong tanggapan, ito po ay matatagpuan sa panulukan po ng Ruales at Sinswat Street. Dito po yan sa lungsod ng Cotabato. Bukas po yan tuwing araw po ng Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 5 po ng hapon. Ayun. At maging ang branch po ng ating tanggapan, ito naman ay matatagpuan sa Notre Dame Avenue. Dito sa Cotabato City pa rin yan. Kaya po aming inaanyayahan yung ating pong mga kababayan, mga Kristiyano, na dumalaw po sa ating tanggapan at saliksikin nyo po ang Islam upang sa ganon tayo po o kayo po ay magkakaroon ng tamang kaalaman patungkol sa relihiyong Islam. Yung tamang kaalaman, no, tungkol sa Islam. At ito pong ating pang-radyong palatuntunan, maaari na rin pong makita sa youtube.com. Ang gagawin nyo po ay i-type lamang yung aking pangalan, Khalid Sanchez, or i-search nyo po. Doon ay inyong makita ang iba't ibang paksa na atin pong tinalakay dito po sa ating palatuntunan sa radyo. At huwag niyo pong kalimutan na i-like po yung aking Facebook page na www.facebook.com/Bro Khalid Sanchez. Capital letters po yan. At of course, sa mga naging o gustong maging bahagi ng ating palatuntunan, kayo po ay maaring makapagpadala ng inyong mga questions dito po sa ating hotline. Ang ating pong hotline ay 0915-5063-652. Ulitin ko po, 0915-5063-652. Isa pa, 0915-5063-652. At sa hapong ito, kasama ko pa rin yung ating tagabasa ngayon, si Brother Alcoco. At meron din po tayong special na bisita. Si Brother. Special talaga. Oh, special na bisita kasi first time niyang naging kasama sa ating palantunan. At kasama siya sa ating paglilingkod sa ating mga kababayang naghahanap ng katotohanan. Lalong-lalo na doon sa mga naguguluhan ang kanilang isip. Yung kung sa Bisaya pa, Brother Alcaca, is libog na libog. Libog na libog. Sa Bisaya ba, yung nalibog. yung Bisaya kasi na nalibog. Lito? Yung nalilito. Nalilito.
At nandito kami para hindi lalong libugin kayo o guluhin ang pag-iisip, kundi bigyang linaw. Bigyang linaw. Brother Akaka. Yes. Yan ang ating magiging trabaho. Ano po. So, hindi ko na patatagalin pa. Yes. Unahin ko muna si Brother Akaka para makapagbigay siya ng kanyang greetings. Brother? A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamu alaikum sa mga kapatid nating mga Muslim at magandang hapon po sa mga kababayan nating Kristiyano na walang sawang nakikinig sa ating programa. Well, brother, bago po tayo magsimula sa ating pagsa, ay nais ko lang muna batiin ang una sa lahat ay ang aking magulang, si Abi at saka si Umi, sa aking mga kapatid at sa family Benito. Binabati ko rin ang aking mga kaibigan na sila Samir Panalandang, si Haji Ril Makapeges, pati sa mga kaibigan kong mga kababaihan, no, na sila Leilia, Samira Pindong Zakaria, si Sumaya Sanki Ali, na kung saan brother ay kabilang sa mga kachat natin sa FB na nagtatanong tungkol sa Islam at saka sa ating programa. Alhamdulillah. Yes, at saka sa kay Faunodzi Alim, Faunodzi Lim, at higit po sa lahat na hindi ko po makakalimutan na nakikinig din, no, sa hapong ito. Hindi ko lang alam kung sakaling ngayon is nakikinig siya, dahil hindi ito yung schedule, brother. Correct. Na kanyang pagkikinig na Delay walang, tayo, yes, delay tayo, na walang iba kundi si Ma'am Halima Angkad. Back to you, brother. Okay, brother. At of course, pabatiin din natin si Brother Cyril. Brother, bumati ka sa mga sa mga kakilala mo, yung nanay mo, tatay mo. Sige, brother. Para lang mo sa Estebro, maganda yan. Oo nga eh. Estudyante po siya ng STI at kasama natin siya kasi gusto niyang makita tayo na live na nagpo-program. Hindi ka pwede, brother, na hindi ka magbati kasi special ka. Nakikinig yung mga listener natin. Correct, inshallah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Lapit ka, bro. Yan. Okay lang din. Unique talaga. Okay. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sige. Yan. Una sa lahat, gusto kong batiin yung mga magulang ko sa kung saan nandoon sila ngayon. Masya Allah. Saan sila nandoon? Yung tatay ko at saka nanay ko sa Saudi Arabia. Assalamualaikum. At saka yung mga kapatid kong nananampalataya sa pananampalatayang Islam. Masya Allah. Sige lang, ganun talaga yan. Ganun talaga ang buhay, bro. Ganun talaga yan. Kapag first time. Kapag first time, laging hindi natin alam yung gagawin natin. Ganun talaga. Kasi sabi daw nila, mahirap kapag una. Mahirap. Kapag unang is mahirap talaga. Mahirap talaga. Pero kapag sunod-sunod na yan, madali na lang. Madali na lang. Inshallah. Lahat naman ng bagay, bro. Kapag ka nakasanayan. Inshallah. So, So, sa hapong ito, magiging kasama ka namin ni Brother Akaka sa pagsagot, sa pagbabasa ng mga sagot sa mga katanungang ipinadala sa atin. Okay, ready ka na, Brother Akaka? Yes, bro. Brother Cheryl, stay ka lang dyan. At nakikita ang iyong kagapuhan sa buong mundo ngayon. Ha? Inshallah, okay lang yan. No problem. Bro, nakikinig tayo, bro. Narinig tayo, bro. Yes, Brother Akaka, napapakinggan nila tayo. Masya Allah. So, tayo ngayon ay magsisimula na. Pero bago dyan, binabati ko nga pala si Brother Omar Reyes Banyas. May babatiin ka rin pala, bro. Oo naman. Si Brother Abdullah Gayak po ng Cotabato Hardware. Sa inyong lahat po dyan ay Assalamualaikum. Okay, unang katanungan mula po kay Texter 0930-9183-7477. Sabi niya, Assalamualaikum Bro Khalid Sanchez. Waalaikumsalam warahmatullah. Balik Islam ho ba kayo? Napakalupit ng tanong, ha? Ang sagot ko po ay opo. Ako po ay balik Islam pero hindi po ako bagong Muslim. Kasi hindi lahat ng balik Islam Bagong new Muslim. Masya Allah, bro. Hindi lahat. Tama. In fact, bro,
Hindi pa tayo na ipanganak, Muslim na tayo, bro. Correct. Kaya Yes. nga balik Islam, bro. Kaya nga balik Islam. Balik Islam, pero siyempre matagal na. 1997 pa po ako yumakap sa Islam. Yes, bro. So ilang taon na? Almost 50 na siguro, no? Brother? Yes, bro. Bago pa ba yun? Matagal na, bro. Matagal na. yan, oo. So, yun po ang aking kasagutan sa nagtanong na texter. Ano? Yun lang ang tanong, bro. Yun lang. Gusto lang malaman kung ako'y balik Islam. Okay Grabe. lang yan, no? No problem. Panigurado, bro. Oo, Panigurado kahit mga siguro. personal na mga tanong, okay lang yan. Okay, next question mula po kay texter 0906 1111403. Salam bro Khalid, walaikum salam rahmatullah. Bawal po ba makatuluyan ng Muslim na maranaw ang isang balik Islam? Wala. Pasensya na po kung dito ako nagtanong, ayaw ko po kasi na magpakilala. Hindi siya nagpakilala, Hindi bro. naman din talaga. Ang mahalaga, yung kanyang tanong, bro, is Oo. nabasa Yung natin. mensahe niya, bro. At saka yung mensahe niya, importante po Ang nalaman. tanong niya ay, bawal ba mag-asawa yung isang Muslim na maranaw sa isang balik Islam? Yung babayang balik Islam, bro. Yung lalaki naman, hindi nasabi, bro. Sinabi brother Alkaka. Pero yung sinabi niya kasi, bro, Muslim na maranaw. Oo, Muslim na maranaw. Ibig sabihin, bro, lalaki yung, bro. Malamang, no? Kasi Muslim. Yung babae, Muslima. Oo. So ang tanong niya is, bawal ba mag-asawa sa isang balik Islam? Nako po. Una sa lahat po, tayo ay inutusan ng dakilang tagapaglikha. Yung mga kalalakihan, Yes, bro. baka lalaki ng tanong, brother Alkaka. Yung mga kalalakihan ay inutusan na mag-asawa. Ganito po ang sinasabi sa chapter 4 ng Quran at ang aya ay 3, brother Alkaka, pakibasa ako, Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. Sa kanyang pinakamalapit ng kahulugan. Sige, brother, ipaglilingkod sa atin ni brother Cheryl. Yan, first time mo ha, brother. Okay lang yan, bro. Normal talaga. Masanay ka rin sa katagalan yan, inshallah. Lalo na't pabalik-balik ka dito. O, sige. At kung kayo Mm. ay nangangamba na kayo ay hindi makagaganap na maging makatarungan sa mga babaeng ulila, kayo ay magsipag-asawa ng Kayo ay magsipag-asawa ng mga kababaihan na inyong mapusuan. Yun. Yun. Ano pa? Sabi niya? Mula sa 2 o 3 Mm. o 4. Yan. So ang utos sa atin, brother Alkaka, sa mga kalalakihan, Yung kalalakihan, bro. ay mag-asawa, no? Matabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Yun. Mag-asawa kayo ng mga kababaihan na inyong mapupusuan, sabi niya, 2 o 3 o 4. May karugtong pa yan, kung hindi nyo kaya na makapagbigay ng pantay, ano po? Yes, So, fawahida, isa lang. Yun. Ngunit ang tanong niya, brother Alkaka, ay paano kung ang asawahin ko ay isang balik Islam? O hindi Yes. ba yan? Sapagkat Tama. ako ay isang Muslim na At maranaw. maranaw. At ang asawahin niya ay balik Islam. Balik Naku, Islam. dapat talaga, brother Alkaka, no? Na yun Yes. ang asawahin niya. In fact, siyempre, yung tao, kapag magmumuslim yan, bumalik siya sa Islam, nagiging mabuting tao na yan dahil kapag tapat ang kanyang hangarin at tinanggap ito ng dakilang tagapaglikha, Ayun. nagiging mabuting tao siya, Yes. sino Nagiging matuwid siya. pa ba? No? Yes. Alangan naman asawahin mo yung mga taong masama, yung asawahin mo yung mga taong mga mabubuti. Mabubuti. Sapagkat yan ang sabi sa atin, ang asawahin natin, Yes. yung mga mabubuting tao. Yes. Sa chapter 24 ng Quran at ang aya ay 32, ganito po ang sinasabi. Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين
والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. Sa kaniyang pinakamalapit na kahulugan, At inyong pangasawahin ang wala pang asawa sa lipon ninyo. Gayon din ay inyong pangasawahin ang salihon, salihon. mga matutuwid, matatapat, matimtiman ng mga aliping lalaki Yun. at mga aliping babae. Yan, Brother Alkaka. Mhm. Sinasabi dyan na ang asawahin natin, yung mga single, una, Yes, bro. no? Of course, huwag kang mag-asawa ng double. Tama. Single. Single. Hanapin mo yung single na babae. Single na babae. Tapos, Yung salihon. salihon. Matutuwid, Ah, matatapat. matutuwid, mabubuti. Yan ang sabi sa Yung maluwalhati. nagbalik loob, bro. Yan matutuwid, bro. Exactly. Kaya nga siya bumalik sa Islam, Kasi nga matuwid matuwid na. siya ng Matuwid siya. tao. Yes. No? Kaya, yun ang dapat mong hanapin. Yung mga masasama, hindi pwede yun. Kasi, yung mga masasama, ang partner niya dapat yung masama Masasama rin. rin. Yes, Oo. bro. Kasi yun naman ang sinabi din. Hindi maghahalo, bro, yung marumi. Correct, Tsaka oh. yung kabutihan. Oo. Ito ang sinasabi sa chapter 24, para yung chapter lang, brother. At Yes, ang bro. aya ay 26. Ganito naman ang sinasabi. Yung masama, para lang din sa masama. Ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, Ang masasamang babae ay para sa masasamang lalaki. At ang masasamang lalaki ay para sa masasamang babae. Allahu Akbar. Yun. Maliwanag, brother. Napakaliwanag, Alkaka. brother. Yung masasama na Para babae, din sa masamang babae. oo. Lalaki. Hindi siya bagay doon sa mabuting tao, no? Yes, tama. Oo, alangan naman, yung halimbawa, yung prostitute, Mhm. inasawa ng ustad, parang hindi bagay. Parang, bro, Oo, di kay... awkward masyado. Oo, Hindi maganda tingnan, bro. Oo, tapos marinig ng tao, ano bang asawa ni ustad? Sabi niya, ano yun? Yung prostitute lang. Hindi magandang pakinggan, no? Kaya tama rin sinabi ng maluwalhating Quran na yung masama bagay sa kanya, masama lang din. Masama rin, bro. Yung mapangalo niya, ang dapat sa kanya, yung mapangalo niya lang din. Tama. Ngayon, yung mga taong matitino, dapat asawahin niya, matino rin, sabi Yes, sa bro. Quran. Okay, salihon, di ba? Salihon. Baba? Yes. Ngayon, paano siya isang Muslim na maranaw? Isang Muslim na maranaw. Nako, ito po, marami sa ating mga kababayang maranaw, Mhm. para bagang ayaw nila doon sa mga hindi nila katribo, no? Yung iba, hindi naman lahat. Yes, tama. In fact, mayroon din mga mabubuti. may yung mga tinatawag na tribalism, bro. Sa yung, tribo. kumbaga yung kung Magindanaon ka o Maguindanao. balik Islam ka lang o Yes. ibang tribo mo, parang ang liit ng Ang tingin liit nila, ng no? tingin. Parang hindi pantay sa kanilang karangalan o sa kanilang pride o sa kanilang dignidad na i-attach ang ganitong uri ng mga tao sa kanila. Tumpak. Ngunit pagkatandaan po natin, mga kapatid, na hindi yun ang tinitingnan ng dakilang tagapaglikha. Hindi yun ang tinitingnan ng Allah. Hindi yun ang mahalaga sa Allah. Yung maranaw na tribo, Maguindanao, lahat ginawa ng Allah yan para magkaroon tayo ng tinatawag na Dito araw po. identity. Identity. Oo. Ngunit, hindi nag-create ang Allah ng isang tribo na higit siya kaysa sa isang tribo. Kahit yung Arabo, bro. Correct. Kahit yung Arab na. Ngunit sinabi niya na merong higit. Yes. Higit pa kaysa doon sa kung ano man yung tribo mo. At ito yung alamin natin. At ito yung aalamin natin. Ano itong higit pa sa kanya na dapat, kung mapili ka rin lang naman, ito na ang piliin mo. Yes. Itong sinasabi ng dakilang tagapaglikha. Maliban sa siya mabuting tao, salihon, ito na, piliin mo ito. Ito, kapag nasa sa kanya ito ang dapat mong aasawahin. Sinabi niya sa chapter 49 at ang talata ay 13 ng maluwalhating Quran. Ganito po yan. Ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Masya Allah, gumaganda ang pagbabasa mo, Brother Kaka. Okay, sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. O sangkatauhan, Mm. aming nilikha kayo mula sa isang pares ng lalaki at babae, at aming ginawa kayo sa maraming bansa, pamayanan, at mga tribo, upang mga kilala ninyo ang isa't isa. Yun. Katotohanan, ang pinakamarangal sa inyo Mm. sa paningin ni Allah Mm. ay yaong sumasampalataya na may at-takwa, katangian ng isang tunay na mananampalataya na may pag-aalala at pagkatakot kay Allah. Ayan. Inna akramakum indallahi At kakum, atqakum. Katotohanan, ang pinakamataas sa inyo, sabi ng Allah, sa kanyang paningin, ay yung may takwa sa kanya. may takot sa May kay takot. Allah. Kaya, kung mag-asawa ka ng isang tao, Ito yun regardless dapat yung kung balik Islam siya, kahit negro pa siya o negra, kapag ka siya ay may takot sa dakilang tagapaglikha, yun ang asawahin mo. piliin. Yes. Ngayon, kung hindi naman siya ganun, wala siyang takot sa Allah, Hindi sa salihun. hindi siya deserving. Hindi siya deserving. Kasi ang masama, para lang sa masama. Yun ang aming kasagutan ayon sa maluwalhating Quran. Pero sa Biblia, Brother Al-Kaka, pwedeng mag-asawa, magsiping, yung hindi, kahit hindi sila, kahit na, Magkapatid, ano? kahit na sila ay magnanay, pwede sa Biblia yun. Matindi, Brother. Matindi, bro. Sherry. Kasi, mag-ina, ha? Malaking Mag-ina. kasalanan mo. Sa Biblia, pwede Mag-ina. magsiping. Magsiping. Astagfirullah. Sa Biblia lang yung mabasa. Yung anak niya rin, ang gagalaw sa kanya. Yes, sa Biblia yun. Sa maluwalhating Quran, wala tayong mabasang ganyan. Pero sa Biblia, mag-ina pwede magsiping. Allah. Allah Akbar. Saan po natin mabasa yan? Ito po. Babasahin ko sa aklat po ng Genesis 35 at ang talata ay 22. Ganito po ang sinasabi. At nangyari, samantalang tumatahan si Israel sa lupaing yaon, na si Ruben ay yumaon at sumiping Yun. kay Bilha na babae ng kanyang ama. Ay, nanay niya. Nanay niya, bro. Oo. Sumiping, Brother Al-Kaka. Sumiping. Pwede pala sa Biblia yun. Allah Akbar. Tapos, ang malupit pa dyan, Brother Al-Kaka, sa Waliyadu Biblia, billah. pwede rin yung tinatawag na public viewing ng pagtatalik. Pwede sa Biblia rin pala yung Brother Sherry. Yung bang, siyempre, di ba yung mga pagtatalik dapat in private yan. Private. Doon yan Hindi ginagawa dapat sa... ipakita yan sa mga bata, bro. Dapat doon lang yan sa mga private na Yes, lugar, bro. no? Yes. Yung iba pa nga sa CR na ginagawa. Grabe na. Para lang maging private, Brother Kaka. Tama. Pero sa Biblia po, may pagkakataon po na sa Biblia ng ating mga kababayan, mga Kristiyano, ito po ay ginagawa ng lantaran. Lantaran. Opo, in open Place. public. Grabe, matindi ito. Matindi. Opo, matindi. Saan po natin mabasa yung mga tinatawag na public display of sexual fight. Ganito po ang sabi sa pangalawang Samuel. Ito po, take note po para hindi nyo masabing gumagawa-gawa kami ng mga Kalaswan. Gumagawa ng kalaswaan. No, hindi po. Binabasa lang po namin yan. Pangalawang Samuel 16 at ang talata ay 22. Ganito po ang sinasabi. Sa gayoy, kanilang ipinagladlad si Absalom ng isang tolda sa bubungan ng bahay. Bubungan ng bahay. Sa taas, bro. Yes. At sinipingan ni Absalom ang mga babae. Hindi lang isa. Hindi lang isa, brother. Hindi lang isa. Ng kanyang ama. Mga nanay po yun, no? Pa rin, bro. Sa paningin ng buong Israel. Sa paningin ng buong Public Israel. viewing, bro. Public yun. Matindi talaga, no? Sa taas pa ng bubong, bro. Sa taas pa. Ah. Aba,
parang nangyari dyan, Grabe parang talaga. ano na yan parang Ano ba yun siya, bro? parang for adults na yung pinapanood sa mga palabas ng mga Sa TV. rated, triple X, mga ganyan, Oo. no? Brother Sherry, nakapanood ka ng ganyan? Siyempre, hindi niya aminin. Okay. So, yun po ang aming kasagutan. At next question, Brother Alkaka, ganito po ang tanong niya. 0977 211-2106. Assalamualaikum. Si Okti Zainab po ito. Alhamdulillah. Si Okti Zainab, isa pong balik Islam. Noong July 12 lang po. Alhamdulillah. Bagong Muslim ito. At parati ako nag-attend ng mga lecture sa Da'wah Center sa harap ng CCSPC. Sa center natin sa Poli, sa may PPDA. Nagpapasalamat po ako dahil dami po akong nalalaman at masya Allah dahil last week nagsyahada din ang aking kapatid. Alhamdulillah. Ibig sabihin dalawa na sila, no? Yes, dalawa na sila. Alhamdulillah, brother. Tanong ko lang po, ano po ang dapat naming gawin o sabihin sa mga magulang namin dahil kami lang po dalawa ang nag-Islam. Sana mabigyan nyo kami ng advice. Una sa lahat, ako ay natutuwa dahil hindi ka na nag-iisa At sa pamilya. napakaganda yung kanyang katanungan, brother. Oo. Sabi niya is ano daw ang kanilang gagawin sapagkat dalawa lang sila sa pamilya. O ano daw ang gagawin nila sa kanilang mga magulang. Dalawa lang sila nag-Muslim. Yung mga magulang niya ay hindi pa mga Muslim. Advice daw. Humingi ng advice, kapatid. Yes. Tama naman na humingi ka talaga ng advice. Kasi minsan sa aking buhay, Nagiging kwento mo yung magkaranasan. naging karanasan ko rin yan. No? Well, ang ma-advise ko, kapatid, sa iyo ay una sa lahat ay sambahin mo yung dakilang tagapaglikha. Ngayon ay Muslim ka na. Yes, bro. Pag sumikapan mo na sambahin siya sapagkat yan ang una sa lahat. Pagkatapos ay maging masunurin ka sa iyong mga magulang. Huwag na huwag mo silang susuwayin. Kailangan maging masunurin ka sa kanila. Sapagkat ito po ang sinasabi ng ating maluwalhating Quran sa chapter 17 at ang aya ay 23. Ganito po. Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. At ang iyong Panginoon ay nag-utos na huwag kayong sumamba sa iba maliban sa Kanya. At kayo ay maging masunurin sa inyong magulang. Ayan. Kung ang isa sa kanila o silang dalawa ay sumapit na sa matandang gulang sa panahon ng iyong buhay, huwag kang mangusap sa kanila ng isamang salita ng kalapastangan. Yan. Gayon din ay huwag manigaw sa kanila. Allahu Akbar. Datapwat, ikaw ay mangusap sa kanila sa paraan na karangal na rangal. Back to you, brother. Ang gandang advice ng Quran, brother. Napakaganda, bro. Una, sabi ng Allah, huwag kang sumamba sa iba maliban sa Kanya. Yes. Yun ang una. Pangalawa, sabi niya, magiging masunurin ka sa iyong mga magulang. Yes. Na kahit sa kanilang pagtanda, ay huwag kang mangusap sa kanila na kahit nataasan mo siya ng boses. Yes, bawal, no? Pinagbabawal sa atin, nataasan natin ng boses ang ating mga magulang kahit sila hindi mga Muslim. Kahit sila hindi mga Muslim.
Kailangan maging masunurin ka sa kanila. Napakagandang advice yan. Yes, brother. Kasi yung mga magulang mo na mga hindi Muslim, Mhm. at makita niya sa iyo ang kagandahan ng pag-uugali ng isang tunay na Muslim, naku Yes. po, baka Magbabalik Islam din sila, bro. yun. Pero meron ding mga pagkakataon na Hindi talaga Hindi- patnubayan ng ala, bro. o pagkakataon ba na kailangang hindi mo sila sundin. May mga ganun. Yes, brother. May mga pagkakataon din naman na kailangang hindi mo sundin ang kanilang utos. Subalit, kailangan mo pa ring maging mabait sa kanila. Brother Kaka. Yes, brother. Kasi may mga taong hindi sumusunod sa utos ng isang leader, pero hindi sila naging mabait nito kasi kaya nga hindi sila sumusunod dahil hindi na rin sila maging mabait, di ba? Yes, brother. Pero sa ating mga magulang, may mga pagkakataong hindi mo sila sundin, pero kailangan mabait ka pa rin sa kanila. Yes, hindi naman ibig sabihin, brother, na hindi natin sila sinusunod. Ay hindi ka na Hindi ka maging na mabait. maging mabait, Oo, brother. kailangan pa rin maging Yes. mabait ka. At ano itong pagkakataong ito na hindi mo sila sundin? Yes. Ito po yun. Tandaan nyo po, sa chapter 31 at ang aya ay 15 ng maluwalhating Quran. Ito po ang sinasabi, Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, Datapwat kung sila na magulang ay magsikhay upang ikaw ay magtambal ng iba pa sa pagsamba sa akin. Sa mga bagay na wala kayong kaalaman, sila ay huwag ninyong sundin at maging mabait kayo sa kanila sa mundong ito at sundin ninyo ang landas ng sinumang nagbabalik loob sa akin sa pagsisisi. Sa katapusan, ang hantungan ninyong lahat ay sa akin at sa inyo ay aking ipagtuturing ang inyong ginawa. Brother Kaka, sinasabi sa talata na Yes, bro. kapag ang inyong mga magulang ay magsikhay upang ikaw ay sasamba sa iba pang mga Diyos Yes, na brother. maliban pa sa Allah, huwag mo siyang sundin. Huwag doon. mo siyang Halimbawa, sundin. pasambahin ka niya sa rebulto, Yes. pasambahin ka niya sa iba pang Diyos maliban sa Allah. At dahil Ah, nalaman huwag mo na yung tunay na Diyos. Oo, alam mo na siya ang tunay na Diyos, tapos Yes. iba ang sinamba mo. Sa puntong yaon, pwedeng hindi mo sundin ang iyong mga magulang kapag ka inuutusan ka niya ng masama. Kasi masama yun eh. Yes, brother. Kapag ka sasamba ka sa ibang Diyos, masama yun, maimperno ka noon. So, pwedeng hindi mo sila sundin doon. Ngunit, Mhm. maging mabait ka pa rin sa kanila. May karugtong yun eh, di ba? Yes, brother. Yes. At maging mabait, maging mabait sa kanila. Yes. Sa mundong ito. Yes. Yes, brother. Kasi kapag ka hindi ka maging mabait sa mga magulang mo, hindi mo na nga sila sinunod, hindi ka pa maging mabait sa kanila. Grabe. Abay, kalapas ang ana, no? Iba, brutal na, bro. Kaya napakaganda Kasamaan. ng advice ng kapag ka susundin mo ang Quran, talagang matutuwid ka na tao. Yes, brother. Talagang maging straight ka, no? Straight. Yes. Hindi ka maligaw. Isipin mo yan. Inuutusan ka ng Allah na sumunod sa iyong mga magulang. Kahit pagtaas ng sa atin kapatid, marami akong narinig ng mga kabataan nangungusap sa harap ng kanilang mga magulang. Akala mo sila ang magulang, akala mo sila ang tatay at nanay. Sinisigawan, tinataasan ng boses ang kanyang mga magulang. Allahu Akbar. No, bawal 'yun. Allahu Akbar. Bawal 'yan. Sabi ng Allah, kahit pagtaas ng boses, ipinagbabawal sa kanila. No, hindi mo ba naisip no ikay bata pa, yung magulang mo 9 months kanyang dinala sa kanyang tiyan, Allah. tapos paglabas mo sa mundong ito, halos hindi siya matutulog sa pag-aaruga sa iyo hanggang lumaki ka. Tapos paglaki mo, sisigawan mo siya. Allahu Akbar. Magkakaroon ka ngayon ng malaking kasalanan noon. So, kahit na hindi mo sila susundin, maging mabait ka pa rin mabait sa kanila, brother o kaka. Yes, brother. Yan ang utos sa atin, no? Kaganda ng utos, brother o kaka. At ito pa, isang bagay na marami sa atin ang nakakalimot, brother o kaka, yung magpasalamat sa Yung kanila. magpasalamat. Marami sa atin
nahihiya na magsabi sa kanilang mga magulang na salamat po. Salamat Na ako'y ako binuhay mo. Oo, ako'y inalagaan mo. Na inaalagaan. Yes. Parang ayaw nila, hindi, hanggang sa namatay na lang, yumaon na lang sa mundo ito, hindi nakapagpasalamat, Brother Kaka. Alam mo ba? Sama ng loob ba Yes. bro? Yes. Utos sa atin ng ating Diyos na tayo ay una sa lahat magpasalamat sa Allah. Of course. Yung siya- iba ganin bro sa mga party, kinakaya nila yung kanilang magulang. correct. Kinakahiya nila yun. Yes. Sa atin, utos Dahil maputi na yung kanilang Oo, correct. Iba, mga pangit ng itsura, ganyan. Yung kinakahiya nila, magpunta sa school. Nandito na naman yung nanay ko, sabi na. Nandito naman yung tatay ko, naglalakad, isa lang ang paa. Di ba? Ganun, kinakahiya. Tama. Naglalakad, isa lang ang paa. Paano kaya yun? Alam na ng lumpo bro, nagtatago Oo nga, no? Ngayon, Maglakad siya bro. oo nga. Ngayon, ang utos sa atin bilang isang matinong tao, matinong Muslim, ang utos sa atin ay una, magpasalamat sa Allah. Yes. Pangalawa, dapat pasalamatan din natin yung ating mga magulang. Ito po ang sinasabi sa chapter 31 at ang aya ay 14. Ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, At ipinagtagubilin namin sa tao na maging mabait at masunurin sa kanilang magulang. na naman, Ang kanyang ina ay nagsilang sa kanya sa matinding hirap sa ibabaw ng ibayong hirap. At inawat siya sa pagpapasuso pagkatapos ng 2 taon. Yan. Magbigay kayo ng pasasalamat sa akin Allah. At at sa inyong magulang. yun. Sa akin ang inyong huling hantungan. Magbigay kayo ng pasasalamat sa akin. Ibig Sa sabihin Allah. Sa Allah, hindi sa Yes, akin. Allah. Sa Allah, sabi niya. Yes. Pagkatapos, sa Yung inyong kanyang mga magulang. Kasi, utos talaga yung Brother Alkaka dahil Yes. marami sa atin nakakalimot magpasalamat sa kanila eh. Oo. Yung iba, I love you ng I love you, nakalimutan magpasalamat. Magpasalamat din kayo. Nanay ko, ama ko, salamat. Yun ang Dahil malaking habag bro sa kanyang anak Naku bro. po, Is yung pagpapasuso bro. yung magulang marinig nila sa anak nila na yung kanilang anak ay nagpapasalamat sa kanila. Parang Overwhelming bro. yes, Brother Asher, parang kinukurot ang puso niya sa tuwa. Grabe. Yung anak niya marinig niya na, uy, may tumatanaw pala itong anak ko ng utang na loob. Allah. Kasi nagpasalamat siya sa akin. Masya Allah. Bago man lang pumikit ang kanyang mata sa mundong ito at iiwan ka, ay nakapagpasalamat ka sa kanya. Allah. Allahu Akbar. So, yun, malaking impact sa kanila, no? Sa mga magulang, malaking impact sa kanila yan. Kaya dapat po, maging mabuti tayo sa At yan ang advice ko doon sa ating sister na nagtanong. Huwag kalimutan na magpasalamat sa mga magulang. Maging mabuti At kayo tiyak sa na kanila. kung susundin mo yun kapatid. Alam mo, Brother Alkaka, Maganda minsan sa yung aking ipagbukas buhay, ng magulang. sa aking buhay ay naranasan ko rin yung ako lang ang Muslim sa aming pamilya. Ganun ba? Oo, tapos siyempre may mga magulang ka na hindi mga Muslim. Magkaganon pa man, Brother Alkaka, dahil sa Hindi ka ang sama tumigil. ng tingin nila sa mga Muslim at ang iniisip nila na dahil nag-Muslim na ang Mamamatay. anak nila ay masama na rin ang Masama anak na nila. rin ito ugali. Magkaganon pa man, hindi nila nakita sa akin yun. Yung ganong pag-uugali na masama. Higit kong pinag-igihan ang aking pagiging Muslim, higit kong ipinakita sa kanila ang kagandahan ng pag-uugali ng isang anak sa kanilang mga magulang. Yan. At hindi ka tumigil sa pagsasakripisyo mo, brother. Isang araw, Brother Alkaka, narinig ko na lang sa kanilang mga boses, sa kanilang mga bibig, sinabi sa akin na, anak, pwede rin ba ako mag-Muslim? Allah. Sila na mismo ang lumalapit eh. Sabi Anong ko, dahilan bro kung bakit nila nasabi? nakita nila yung kabaitan. Yung kabaitan bro. Yung tatay ko mismo, lumapit sa akin, sabi niya, numero unong kontra kalaban ko yun eh. Oh. Nung nag-Muslim ako eh.
Pero nung nakita niya na ang Muslim pala ay hindi Na tarantado na matindi yung karanasan mo bro sa yung Katulad ng tatay. inisip niya, bro. Siya mismo ang lumapit sa akin at naghayag siya ng kanyang layunin kung pwede din ba siyang maging Muslim na katulad ko. Allahu Akbar. Sabi ko, tingnan natin next time lang. Ako naman ang paayaw-ayaw May next time ba, no? Oo, sabi ko, tingnan lang natin. Ako naman paayaw-ayaw ngayon. Next. Siyempre, manigurado ka rin. Baka naman, na starstruck lang Yan siya, yung di ba? sa English po na here next to me. Oo. Because I Next in still line. loving you. Di ba? Still love. Parang ano yun, scorpion. Ngayon, alhamdulillah, lahat sila Muslim na brother. Mashallah. Lahat sila. Oo, lahat sila. So, sana, sa ating kapatid na nagtanong ay madala rin sila. Actually, hindi lang sa bunganga, Yes, bro. sa bunganga, no? Yung pagsasalita na ganito ang Islam, kaya dapat makita rin sa Pag-ugali, bro. ipapractice din, no? Mabuti ang Islam, ipakita mo sa pag-ugali mo na talagang mabuti ang Islam. Saka bro, yung kagandaan ng pag-ugali, Yes. sabi ni Imam Ibn al-Qayyim, Mm. wa husnul khuluq yad'un nasa ila mahabbati. Mm. Yung dahil sa kagandaan ng pag-ugali mo, bro, Yes. kahit hindi mo sasabihin sa iyong magulang, sa mga nakapaligid sa iyo, Oo. na mahalin niyo ako, is nagpapakita na yung brother na dapat mahalin ka ng tao dahil sa kagandaan ng pag-ugali mo. na meron ka. So doon pa lang, yung tao ay maniniwala na Maniniwala na totoo yung sinasabi mo dahil nakikita sa panlabas Sa mong panlabas ginagawa. mong ginagawa. Oh. Iba kasi nagmumuslim, nagiging nagiging pasaway na. di ba? Pasaway na, yes, Hindi umuwi sa bahay na May mga ganyan, ayon bro. sa kagustuhan ng mga magulang, nagiging pasaway. Hindi maganda yun. At sa Biblia lang naman yun eh. Sa Biblia? Bakit pa Sa sa Biblia Biblia? lang naman na ang sabi sa Biblia, brother, ay kailangan nakainisan mo o kailangan Kainisan? kailangan is Utos, bro. kagalitan mo. Yung kagalitan ng utos, bro. Yes, utos sa Biblia. Sa Biblia lang naman, hindi tayo sumusunod sa Biblia. Hindi tayo sumusunod. Kasi Pero- ang Biblia nag-utos na kailangan kagalitan mo sila. Kagalitan. Yes. Kamuhian mo ang mga magulang mo. At ano yung alituntunin, bro, kung yan ay sundin ng tao ayon sa Biblia? Magiging alagad siya ni Kristo. Maging alagad ni Kristo. Yes. Ngayon, kung hindi niya susundin, Baliktarin mo, bro. hindi siya magiging Hindi ka alagad. magiging alagad ni Kristo. Yes, correct. Kaya nga ako minsan naawa ko dun sa isang kaibigan nating propagator din, na sabi niya hindi ka raw maging tunay na Muslim kapag hindi mo susundin si Kristo. At may dalil siya, bro. Kapag ka susundin mo ito, mawiwindan Mawiwindan ka kapatid. talaga. Kasi sa Biblia, magiging tunay kang alagad Ginagawa niyang Kristo. batayan. Oo. Kung kamumuhian mo ang iyong Kamumuhian. mga magulang. Saan po natin mabasa yan? Ganito po yan. Grabe yan. Sa Lucas 14 at ang talata po ay 26, ganito po ang sinasabi. If any man come to me and hate not, hate, no? I hate you. Yes. Hate not his father and mother and wife, no? Kasama pa ang asawa. And children and brethren, sisters, and his own life, he cannot be my disciple. Grabe, Sabi ni ah. Kristo. Ang sino mang taong pupunta sa akin, Na at hindi niya kamumuhitan. kamumuhitan Yung kanyang magulang. ang kanyang tatay, ang kanyang nanay, ang kanyang asawa, sabi niya, and so on and so forth, hindi siya magiging alagad ko, sabi ni Kristo. Grabe, ah. Kaya pala, Brother Alcapa, si Kristo sa Biblia ay hindi magalang sa kanyang mga magulang, sa kanyang nanay. Yung si Kristo ayon sa Biblia. Nag-iisa nga lang yung kanyang magulang eh. Grabe, ah. Hindi pa siya naging magalang, Brother Cheryl. Oo. Pero propeta yan sa atin, bro. Oo nga eh. Sa, Hindi yan sa Biblia, sa Brother Biblia. Alcaka. Tingnan mo basahin ko, Brother Alcaka, sa Biblia. Si Kristo, hindi siya nagiging magalang sa kanyang nanay. Alam mo, nanay niya, basta-basta lang tinawag na babae. Babae. Grabe, ah. Oo. Ikaw, kaya mong itawag sa nanay mo yun, Brother Ah, Alcaka? hindi, bro. Yun ay babae. pagpapakita ng kawalang Kabastusan yun. kabastusan, bro. Sa Biblia, hindi magalang si Kristo. Dahil bakit? Aral niya yun eh. Na hindi ka magiging alagad ni Kristo kung hindi mo kamumuhian sila. Kaya pala si Kristo sa Biblia, hindi siya magalang sa kanyang nanay. Ito po, sinasabi, Juan 19, at ang talata ay 26. Ganito po ang sinasabi. Sabi niya, pagkakita nga ni Jesus sa kanyang ina, si Jesus, Si Jesus. pagkakita nga ni Jesus sa kanyang ina,
At sa nakatayong alagad na kanyang iniibig, ay sinabi niya sa kanyang ina, babae, narito ang iyong anak. Grabe. Matindi, brother. Nanay ang kanyang pagtawag, bro. Oo. Sabi niya, babae! Sabi niya. Sa bagay, babae naman Babae, talaga. bro. Hindi naman talaga lalaki yung nanay niya, no? Pero yung pagtawag niya sa kanyang nanay, bro, is hindi kabastusan, bro. Kabastusan. Hindi ako tumatawag Yung sa sa guro nanay ko natin, na bro, ano, natin oo. pwedeng tawagin sa kanyang pangalan. Correct. Ma'am. Kasi brother Alcaca, ako, yung teacher mo lang, kaya mong tawagin ang teacher mo ng, Hindi, bro. Alam mo, si teacher mo si... Minsan gani, bro. Oy, damang, ganun. Yes. Yung sa kung gani, bro, minsan, kung may mataas pa sa ma'am, yung instructor, ganyan. Correct. Yun natin sa kanyang pangalan. Yun ay pagmamahal natin sa ating mga magulang na hindi natin sila tinatawag ng kaganong babae o kay pangalan niya mismo. Kasi mahal natin sila. Pero si Kristo hindi ganun. Sa Biblia lang naman po yun. Huwag kayong mag-aalala. Yes, brother. Dahil sa Biblia lang naman po, pinipicture out na si Kristo ay hindi magalang sa kanyang mga magulang. Yes, bro. Dahil po sa aming maluwalhating Quran, sa chapter 19 po at ang talata ay 32, abay napakamasunurin ni Kristo sa kanyang nanay. Hindi siya bastos, hindi na binabastos ang kanyang nanay. Sa Quran po yan, hindi sa Biblia. Ganito po, Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, brother. At maging masunurin sa aking ina. Si At Kristo. hindi niya ako ginawa na maging ubod ng sama, no? At malupit na pinuno. Sabi niya, maging masunurin sa aking ina. Si Kristo pala, Ito yung isa sa palatandaan ni Kristo, bro. si Kristo pala, brother Alcaca, sa atin, hindi siya masama, bro. suwail. At saka, bro, propeta yan. Oo. Pero sa Biblia, dinungisan ang Dunungisan. kanyang image. Dungisan talaga, bro. Ginawa siyang disrespectful sa kanyang nanay na tinawag niya itong babae. Allah Akbar. Sa bagay, hindi pwede daw. Lalaki. Lalaki. Babae talaga yun. Oo. Pero hindi pa rin maganda. Tama. Buti na lang, nandyan yung Quran na Nandyan yung naglinis. Quran, bro. Tagalinis talaga yung ating Tagalinis Quran. talaga, bro. Sa mga masamang sinasabi ng Biblia, yung Quran natin. Tagalinis at tagapagpaliwanag, bro. Correct. Tagapunas ng mga masasamang imahin na idinidikit sa mga propeta sa Biblia. Grabe. Buti na lang. Yes. Anyway, yun po ang aming kasagutan. Doon sa sister natin na nagtanong, patuloy lang sa pagsunod sa Quran, wag sa Biblia. Kasi Ayun. baka kung i-apply mo yan sa mga magulang mo, makita mo yung nanay mo, hoy babae! Mawiwindang ka, bro. Kasi yun ang si Kristo ang sinusundan mo. Makita mo yung tatay mo, hoy lalaki! Ay, Allahu Akbar. Pangit naman. Allahu Akbar. Sa atin, kahit hindi mo pwedeng sabihin yung salitang sa harap mismo ng mga magulang. Grabe. Yes, hindi pwede yun. Lalo na kung taasan mo siya. Okay. Next question. 0920-75-39438. Good evening, brother. Good evening. Good afternoon pa po. Good afternoon. Ang totoo na relihiyon na itinayo ng Panginoon ay Roman Catholic. Hindi ito tanong, brother. Siya ay nagbibigay ng konklusyon. Declarative sentence, brother Cheryl. Tapos, bro. Ang totoo daw na relihiyon na itinayo, sabi niya, Na itinayo ng Panginoon, sabi niya. Panginoon pa talaga, ha? Panginoong Hesus. Siguro ang tinutukoy niya, wala namang Hesus, Panginoon. Ay ang Roman Catholic. Alam mo, masyado lang nakakaawa na paniniwala ito. Kumbaga parang, ewan ko ba, hindi na nag-iisip na si Kristo paano makapagpatayo ng relihiyong Roman Catholic. Grabe. Una sa lahat, hindi naman siya Romano. Oo, tama yun. Oo. Kung magtayo siya ng relihiyon, ang ipapangalan niya Jewish Catholic Church. Yes. Kasi isang Hudyo siya, hindi siya Romans. Tama. At ang mga Romano, kalaban nga nila yun dahil yun yung nanakop sa kanilang lugar. Grabe, ha? Oo. Pumunta yung mga Romans doon, pinagpapatay yung mga Yahudi, di ba? Yung mga Yes. Hudyo. Si Kristo, isang Hudyo. Kaya imposible magtatayo siya ng relihiyon, ipapangalan niya Romans. Roman, tama. Kalaban nga nila yun. Dapat kung para para medyo pangalan niya, bro? Jewish Catholic Church. Dapat ganun, pero hindi. Kaya
gamitin na natin yung konti yung ating pag-iisip. Pangalawa po, ang Biblia may sinasabi na si Kristo may itinayo, hindi relihiyon, iglesia. Iglesia? Kasi sa panahon natin, parang pinagsama ng mga tao na kapag iglesia, yun na rin yung relihiyon. Aba, magkaiba po ang meaning ng iglesia at yung relihiyon. Si Kristo may itinayo, ang sabi niya, ang itinayo niya, iglesia, hindi relihiyon. Ano ba yung iglesia, bro? Ang iglesia, brother, ay isang galing sa Greek word na ekklesia, na ang ibig sabihin ay assembly. Assembly. Ibig sabihin, hindi pala relihiyon, bro. Doon kasi sa Griego, ang tawag nila sa kanilang Senate, kasi meron Senate, sa atin ang tawag Congress. Ang tawag sa Senate nila is ekklesia. Ekklesia. Kapulungan yun ng mga mambabatas. Na ngayon, yun ang itinayo ni Kristo sa Biblia. At ngayon, bro, ginagawa nilang relihiyon. Ito maliwanag ko, sabi Mateo 16 at ang talata ay 18, ganito ang sabi. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Hindi sinabing itatayo ko ang aking relihiyon. Walang sinasabing ganun, Brother Kaka. Itatayo ko ang aking relihiyon. Hindi relihiyon ang itinayo pala niya, kundi hindi relihiyon. Iglesia pala. Iglesia. Iba yung relihiyon at iglesia. Assembly yan, bro. Correct. Sa Biblia, kapatid na Alkaka, iba ang meaning ng relihiyon. Ibang meaning? Yes. Ano yung meaning niya, bro? Ito ang meaning. Pakinggan yung maigi. Ito ang meaning ng relihiyon. Yes. Yung tunay na relihiyon, ito ang meaning sa Biblia. Tingnan nyo. At pakinggan yung maigi. Biblia yung binabasa natin, bro. Basta Biblia din. Santiago 1 at ang versikulo ay 26 hanggang sa 27. Ito yung relihiyon na sinasabi. Kung ang sino man ay nag-iisip na siya ay relihiyoso, samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. 27, ito na yun. Ang dalisay na relihiyon, sa mga tuwid, ang totoong relihiyon. Ito na yun, ay walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito. Ito daw yung relihiyon, Brother Kaka. Dalawin ang mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapighatian at pag-ingatang walang dungis ang kaniyang sarili sa sanlibutan. Ito yung meaning ng relihiyon sa Biblia. Ang meaning niya is dalawin ang mga ulila at ang mga babaeng bao sa kanilang kapigatian at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanlibutan. Yun ang meaning ng relihiyon pala sa Biblia. Okay naman, walang problema. Malayong-malayo. Doon sinasabi ni Kristo. Tapos diba meron pang meaning na religare, Greek daw, meaning to return to God. Yun ang sa Greek niya. Pero sa Biblia, yun ang sinasabing relihiyon. Yung sabi, dumalaw sa mga ulila. Yung mga babaeng bao. At panatilihin na hindi, walang dungis ang kanyang sarili. Malinis. Sa libro, malinis. Ngayon, lumalabas lang talaga si Kristo, hindi nagtayo ng Roman Catholic. Church na nga lang yan. Tapos ngayon, ginawa lang. Ngayon, bro, pinagmamalaki na yan yung tunay na relihiyon. Yes. Mahirap ang tunay na relihiyon, hindi Roman Catholic. Yes. Ang tunay na relihiyon, hindi Seventh-day Adventist. Ang tunay na relihiyon, hindi Iglesia ni Cristo. O ano pa mang relihiyon, itinayo ng tao. Ang tunay na relihiyon, yung galing mismo sa totoo at tunay na Diyos, na kanyang ibinigay sa kanyang mga sugo. Ito po ang sinasabi sa chapter 61 at ang aya ay 9 ng Quran. Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, siya ang Allah ang nagsugo ng kanyang sugo, Muhammad, na
dala ang tunay na patnubay. Tunay na patnubay. Dinil haq. Yes. Tunay na relihiyon. Kasi din, Din. sabi doon. O, sige. Yes. Tunay na relihiyon Mm. na pananampalataya ang Islam. Upang kanyang magawa na ito ay mangingibabaw sa lahat ng mga relihiyon. Mm. Kahit na nga ang musyrikon, mga pagano, mapagsamba sa Diyos-Diyosan ay sumalansang dito. Ayun, Brother Akaka. Tapos, itong tunay na relihiyon na ito lang din ang relihiyon sa paningin ng Allah. Wala nang iba, hindi Roman Catholic, Brother Akaka. Yes, bro. Ito lang din ang kanyang relihiyon. Saan naman natin mababasa yan? Mababasa natin sa chapter 3 at ang aya ay 83. Ikro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. Sa 83 yan, bro? Yes, bro. Okay. 83. Okay. Ikro. Sila baga ay naghahanap ng iba pang relihiyon maliban sa relihiyon ni Allah. Oh, relihiyon ni Allah. Ang Islam. So ano yung relihiyon niya? Ito, may karugtong yan, Brother Alcaka. Ang tunay na pananampalataya sa kaisahan ni Allah at siya lamang ang karapat-dapat na pag-ukulan ng pagsamba. May Samantalang sa kanya ay tumatalima ang lahat ng mga nilalang sa kalangitan at kalupaan, ng bukal sa kalooban at hindi bukal sa kalooban. Mashallah. At silang lahat sa kanya ay magbabalik. Maganda yung boses mo pala, Brother, makapal. Brother Makapal. May sinasabi pala dyan, Brother Alcaka, na relihiyon ni Allah. Relihiyon ni Allah. Ano itong relihiyon ni Allah, Brother Alcaka? Nandyan lang din sa 85 sa parehong kabanata ng maluwalhating Quran. Ikra, ito yung relihiyon niya. Sige. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Yan, sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. At sinuman ang maghahanap ng ibang relihiyon maliban sa Islam, ito ay hindi kailanman tatanggapin sa kanya. At sa kabilang buhay, siya ay isa sa mga talunan. Hindi sinabi dyan, Brother Alcaka, na at sino mang maghanap ng ibang relihiyon maliban sa Roman Catholic, Hindi sinabi yun, bro. Oh. Malinaw Hindi. masyado, bro. Ang Islam. Islam. Yes. So kung hindi Islam ang kanyang relihiyon, sa kabilang buhay, sabi Yes. niya, Hindi tatanggapin, bro. kabilang pa siya, Talunan, Brother bro. Alcaka, sa mga taong talunan. Naku, di bali nang matalo ka sa luto. Kung tumaya ka man, huwag ka lang matalo sa kabilang buhay. Sa kabilang buhay. Kapag ka matalo ka sa kabilang buhay, Malaki ang pagsisisi, bro. impyerno ang Impyerno bagsak ang mo doon at wala ka nang mababalikan pa. Kaya dapat lang talaga na ang relihiyon niya, yung relihiyon na Islam. Dahil ang relihiyong Islam, ito rin ang relihiyon ng mga propeta. Maging kay Kristo, ang relihiyon niya ay Islam. Si Ibrahim, si Noah, at ang lahat ng mga propeta na galing sa tunay na Diyos, iisa lang ang kanilang relihiyon, hindi Roman Catholic. Ang relihiyon nila ay Islam. Chapter 42, aya 13 ng Quran, 13, Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي
إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, Siya, ang Allah, ang nagtakda sa inyo ng gayong ding pananalig sa Islam. yun, din. Din. Yun yan eh, no? Yes. Din. Na kanyang itinakda Na, o ipinag-uutos Mm. kay Noah. kay Noah, sino pa? At gayon din ang aming ipinahayag sa iyo, o Muhammad. Kay Muhammad, ganun din. At gayon din ang aming ipinahayag kay Abraham, Kay Abraham, Islam din pala, ano pa? Moses, Moses, at Jesus, at Jesus. na nagsasabi na Allahu kayo ay Akbar. manatiling matimtim sa pananalig at huwag kayong gumawa ng pagkakabahabahagi rito Iisa lang pala sa ang pananampalataya. relihiyon nila, Brother Isa Alcaka. lang Mula po. kay Noah, kay Abraham, kay Moses, kay Yes. Jesus Christ, ang Kay relihiyon Noah. nila ay Islam. Hindi sila nagtayo ng sariling relihiyon nila na katulad ng sinasabi mo na si Kristo Roman Catholic. nagtayo ng Roman Catholic. Si Kristo hindi nagtayo ng Islam sapagkat hindi sila inutusang magtayo ng relihiyon, no? Ang relihiyon niya Islam. Pareho ng mga naunang propeta, ang relihiyon nila Islam. Yes. Ang pinakamaganda, Brother Akaka, hindi ang mga propeta ang nagtayo. Hindi ang propeta, bro. Hindi ang Dahil mga, sila ay pinagutusan lamang. hindi ang mga propeta ang nagtayo ng relihiyong Islam. Mhm. Hindi si Muhammad ang nagtayo niyan, sallallahu alaihi wasallam. Hindi si Kristo, hindi si Ibrahim, hindi si Noah. Ang founder po ng Islam ay walang iba kundi ang dakilang tagapaglikha na si Allah. Siya ang founder niya. Sa chapter 5 po ng maluwalhating Quran, ang aya ay 3 dito mo simulan, Brother Akaka, sa Al-Yawma. Sige, Ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, yan. Yan. At, yes, yan. Sa araw na ito Hmm? ay pinaging ganap Mm. ko ang inyong relihiyon para sa inyo at nilubos ko ang aking paglingap sa inyo at aking itinakda sa inyo ang Islam Yun. bilang inyong relihiyon. Aking Itinakda itinakda sa inyo ang Islam. ang Roman Catholic. Hindi. Hindi ganon ang Hindi ganun pagkasabi. pagkasabi. Ang sabi niya, aking itinakda sa inyo, sabi ng Allah, ang Islam Yun. bilang inyong relihiyon. Relihiyon. Kaya pala ang mga propeta, isa ang kanilang relihiyon. Isang relihiyon, bro. Kasi yun ang itinakda ng dakilang tagapaglikha. Yes, Maging sa huling sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang relihiyon niya ay Islam. Kay Brother Akaka, hindi ako nagtaka nang nabasa ko ang isang aklat na ito. Ito po ay aklat ng mga Katoliko na ang title nito ay The Catechism of the Catholic Church. Matagal na ba yun na Biblia, bro? Hindi naman ito Biblia, Brother Hindi Biblia, Akaka. bro? Ito ay Ano ba yun? dito nakasaad yung mga doktrina ng Yung paniniwala nila. Oo, paniniwala ng Katoliko. Mhm. Hindi ako nagtaka, nabasa ko sa aklat nila, Brother Alcaka. Pinagsikapan mo talaga, Oo, bro, ha? Na ang mga Muslim daw, kabilang sa mga taong ililigtas. Grabe. Bakit, bro? Sinabi dito. Masya Allah. Katoliko na aklat. Nasa Sabi niya, aklat nila, bro. nasa aklat ng Katoliko. Catechism of the Catholic Church Allahu Akbar. based on the Latin Editio Typica including the latest modifications. Ito, ang mga Muslim daw kasamang ililigtas. Oh, Grabe kung yan. hindi tunay ang Islam, bakit ililigtas? Bakit ililigtas? Nasa aklat pa yan ng ano, bro? Nasa aklat. Basahin ko po sa page 244. Paki-take note nyo po yan. Yan, nilagyan ko siya ng marker. At pwede kayong bumili sa mga Catholic bookstore. Kasi mabibili ito kahit na saang Catholic bookstore. Kahit saan. Yes, Brother Akaka. Pwede ka rin makakuha nito. Bumili ka, brother. Mura lang ito. Yes, bro. Nakasaad dito, mga Muslim, ililigtas. Tingnan mo ang title niya is The Church Relationship with the Muslims. The Plan of Salvation. Ano ba yung sabihin ng salvation? Kaligtasan. Kaligtasan. Also includes those who acknowledge the Creator in the first place, among whom are the Muslims. The Muslim? Muslims. Tingnan natin, bro. Brother, basahin mo, brother. Sige, Ikra. Sige. The plan of salvation also includes those who acknowledge the Creator
In the first place, Nangunguna pa! amongst whom are the Muslims. Nangunguna pa, Nangunguna talaga, bro. Na maliligtas. Grabe, no? Muslim talaga, bro. Hindi sinabing in the first place among whom are the Catholic na. Una pa yung mga Muslim. Lahat ba na ngayon na bro sa kanila, Yes. gainin talaga, Muslim mo nakalagay. Muslim. Grabe, Pwede ninyong pumunta kayo sa Catholic bookstore, yung St. Paul bookstore. Yan. Bro, nagkapagtataka, bro. Yung Christian ba yung author ng nagsuot ng ganyan, bro? Yung written ng ganyan? Kristiyano ang sumulat Bakit? nito, brother. Bakit din sinuot nila yung Muslim, bro, na ano? Kaya nga, kasi totoo yung Totoo, sinasabi bro. natin. Ng Islam ang tunay na relihiyon. At sinabi nga sa kanilang aklat na iyon ang ililigtas. Allah. Kaya yung nagtanong, naku po, ang advice ko sa iyo kapatid, Magbasa. mag-Muslim ka na. Dahil kung hindi ka mag-Muslim, sabi sa aklat niya, ililigtas yung mga Muslim. Grabe, Kaya maswerte tayo. Mashallah. Evidence, Nagtataka talaga brother, ako, bro. galing mismo Galing sa kanila. aklat nila, bro. Hindi galing sa atin, galing sa kanila. Oo. Kaya nga ako, lalo ako na-convince na ang Islam talaga, hindi ako Allah. nagsisi na nag-Muslim ako. Dahil bakit? Ito ang tunay na relihiyon. At ang kaligtasan ay narito. Pero wala na tayong oras, Wala Brother na. Kaka, no? Sayang. Sayang, marami pa sana. Anyway, Brother Kaka, magpaalam ka na, brother. Salamat. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sa mga nakikinig nito, at kung saan ay sa ating programa na kung saan tinatalakay ng iba't ibang mga katanungan, kung mayroon po kayong hindi nagustuhan sa aming pagpapaliwanag, yun po ipagpaumahin nyo po at kami po ay humingi ng patawad, no? Dahil kami po ay nagbabasa lamang. Wala po kaming anumang intention, kundi ang iligtas po kayo at sabihin sa inyo kung ano ang katotohanan. Hanggang sa muli po, ang inyo pong lingkod na si Brother Alcaca, at binabati ko po ulit yung aking kaibigan na si Ma'am Halima Angkad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take it away, brother. Yan. Salamat, Brother Cheryl at Brother Utis na knockout sa inyong pag-attend. Grabe ka, No? bro. Nakatulong siya, bro. Okay, alhamdulillah. At lagi po naming aanyayahan kayo na susubaybay sa ating palatuntunan at higit sa lahat ay inaanyayahan din po namin kayo na kilalanin at sasambahin ang tunay na Diyos na si Allah. Yan po ang ating magiging kaligtasan sa kabilang buhay. Nawa po ang programang ito ay nagbibigay sa inyo ng magandang aral sa inyong buhay para po lalong maging mabuting tao tayo. Kung may mga bagay po na aking nasabi at ito po ay naging masakit sa inyo, ako po ay humihingi ng patawad. Maraming salamat po at hanggang sa muli pala sa Lunes, live broadcast tayo sa Lunes Yeah, po. tama, bro. Sapagkat wala po ako sa Fridays, sa Lunes po, live broadcast tayo, Brother Kaka, no? Hanggang sa muli po, ito inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang inyong pong napakinggan ay isang